Di ba pulang bantay ka? Bakit ka labandera rito? Isa ka bang espiya? Ako'y isang mananayaw. Swerte akong sinundan ng kamahalan. Muntik akong natupok sa apoy. 5 taon na. Salamat at sinagip ako ng pulang bantay. Nabalian lang ako ng buto. Nakita ko mismo. Nandito siya. Tahimik. Sumunod ka lang sa akin. Sino yan? Paumanhin na istorbo kita. Ituloy na. Ha? Tuloy. Si Tongguang ay talagang isang amorosong makwis. Tinapon niya ang labandera sa tolda. Naghabulan sila sa kalagitnaan ng araw. Tongguang, kailan ka pa nahilig sa babae, ha? Tagapagsilbi siya. Tiyo, natuwa ako nung itinaas mo ang ranggo ko. Kaya naisip kong magsaya. Makinig kayong lahat sa akin. Kung ganun, kasalanan ko pala lahat. Tama po. Talaga bang gusto mo siya? Bakit hindi mo siya pinaslang? Habang buhay siya, alam mo mapanganib sa ating dalawa. Magsalita ka naman. Kanina lang, may dumating na sugo ng Su. Gusto ko ang tulang gawa niya. Ang malasakit sa lahat ng nakaberdeng kasuotan. Parang ikaw nung umiiyak siya. Sa sandaling yun, hindi ko kayang gawin. Huwag kang magsinungaling sa akin. Isa akong babae na nakatayo sa harapan mo. Ni hindi mo man lang ako mahawakan. Sabi ni Panginoong Hedong, nakita niya kayong dalawa ng magkayakap. Siguradong, ginagamit mo lang ako mula umpisa. Ikaw ba ay nandidiri sa akin? Nahihiya ako sa kababaan ng posisyon ko sa imperyo. Kailangan ko pa bang sabihin sa'yo? Oo. Hindi kita gustong lapitan. Hiyang-hiya ako. Pero may pangarap ako. Maging punong kalihim. Ikaw ang pinakamaningning na perla sa tribo ng Shashi. Ang maharlika ng palasyo ng An. Pero ako, anak ng kung sino man. Kung hindi lang sa iyong kalungkutan, wala akong karapatang lumapit. Patawad. Hindi ko magawa. Hindi. Binigo kita. Hindi na kita ulit pupuwersahin. Ipahiram mo lang sa akin ang balikat mo para sandalan. Sapat na yun. Uy, si Pinuno dumating na. Bumalik na si Pinuno! Ang Ning hindi natakot mamatay. Mahirap makatagpo ng maganda. Oh, magpapakamatay para sa babae. Magiging malisyosong multo. Ang dami namang Ning. Siya ay pinsan mo?
Pinsan mo pala kaya maraming ning. Kaya pala si Pinuno pinaghiwalay tayo para sumagip ng mga tao. Anong itatawag ko sa'yo? Anong pangalan mo? Renrui, kasama natin saan? Siya ang magtuturo sa kamahalan. Si Chanjo, maraming alam. Siya si... Hindi na mahalaga. Hindi. Mahalaga ako. Ako si Yushi-san. Di hamak na mas maalam ako kay Chanzhao. Tila yata namumutla ka. May sakit ka ba? Ayos ka lang ba? Oo, nasugatan siya. Gamutin mo. Sige. Ang sugat. Galing ba ito sa sandata ng pulang bantay? Masama siyang tao sa Chu. Nasagupa ng pulang bantay. Inumin mo. Isa kang maabilidad na tao. Hanga ako. Ngunit ba't di ka nagsasalita? Naputol ba ang dila mo? Ayaw kanyang pansinin. Ganun ba? Magandang lalaki naman ako. Tayo na. Lakad na tayo. Kapag naging matagumpay, sasabihin ko si Yulang na bumili ng 3 biskwit para kumalma ka. Talaga? Matao ka. Rui, anong problema? Ang isang yan ay masarap. Wala naman. May naalalang kaibigan. Salamat. Bakit kaya hindi nila ako pinagdududahan? Si Among ni nga nagdala sa'yo. Ginamot ka nga ni Shan Xiao. Kaya naman, parte ka na ng grupo namin. Buo ang tiwala mo sa kanya? Kahit mamatay ako, susunod ako. Magaling ba siya? Siyempre naman. Si Amo ay mula sa pamilya ng Ning sa Jiangdong. Ang nanay niyang si Madame Gu ay sikat na mangangaral. Balita ko, nagtuturo siya ron sa palasyo. Si Among Ning naman ay nakapag-aral din at scholar. Mahusay din siya sa larangan ng martial arts. Mabilidad siya at magaling gumawa ng plano. Siya ang kauna-unahang pangalawang pinuno sa edad na mahigit 20 taon lang. Di ba ang galing niya? Ang mga kababaihan, daan-daang kabalyerang babae doon sa Liu Daotang ang nagnanais na mapangasawa siya. Ganon. Tandaan mo ang isang bagay. Huwag kang mahulog sa isang lalaki kaagad. Ngunit, dapat magkaroon ka ng sarili mong anak. Rui, nagsasalita ka na pala. Ako'y nag-aalala. Ayos na ang lalamunan mo. Magandang boses mo. Huwag ka nang manguto. Huwag ka naman malupit. Maganda ang araw ngayon. Unang araw pa naman natin itong maglalakbay, Rui. Ang kahinaan mo ay ang Juju. Jingming naman ang sayo.
siya! Amo, Bakit? bakit bigla na lang sila nag-away? Kapag may bagong lobo sa pangkat, kailangan malaman ng kakayahan, kahit akong pinuno. Nang sa ganon, ang lahat maayos. Kuha ko na. Amo, ikaw ang namumuno. Si Rui ang kanang kamay. Si Chan Xiao matanda na. Matandang lobo. Ako ang bunsong lobo. Paano si Shisan? Malisyoso. Hindi ako ganun. Magiging lobo ako na habulin ng mga babae. Kamahalan, siya si Renrui. Siya ang tagapagturong kinuha ko. Alam niya ang tungkol saan. Magmula ngayon, siya ang magtuturo sa'yo. Ha? Pagbati, Panginoon Lee. Tayo, Pinuno, bakit mo ko papalitan ng walang pasabi? Dahil hindi ka sapat sa iyong pagtuturo. Bastos ka! Ang emperatris na nagtalaga sa akin! Kasama ko si Prinsesa Xunyang papunta sa noong... Pabalikin siya sa Kapitolyo. Opo! Bilis, halika na! Pinuno, anong nangyayari rito? Wala na kayong magagawa. Wala nang usapan. Tapos na. tama. Gusto kong siyang magturo sa akin. Yun ang utos ko. Opo. Ano ba ang isinusulat mo? Mga mahalagang tao sa imperyo ng An. Tandaan mo lahat. Bakit hindi ka natakot? Mailap ka kanina at nauutal nung magsalita. Bakit ginusto mong manatili akong magturo sa'yo? Sabihin mo. Dahil dumating ka at inihagis mo lang basta si Gurong Ming. Si Gurong Ming, masyadong mahigpit. Sinaktan ka ba? Diyan ka tinutusok para hindi makita ng iba. Kahit tagaw gawain yan. Bakit hindi mo sinabi kay Pinunong Ming? Baka masangkot siya sa gulo. At saka, ginagawa ni Gurong Ming yun para magsipag ako at makinig sa kanya. Yonlu, Po? iparating sa naghatid kay Ming sa Kapitolyo habang nasa biyahe. Tusukon siya ng 3 beses ng karayom araw-araw at huwag magpaliban. Opo. Bakit ka umiiyak? Renrui! Narinig ko kay Yuan Lu. Salamat. Ilang taon ko ring hindi nakita si Ying. Nagkulang ako. Kahit sino hindi magdududa sa paraan ng parusa. Gusto kong sabihin, may mga negosyante. Meron ding kasamang daan ng langit sa grupo. Sa delegasyong... Itatanong mo ang ituturo ko? Hindi kailangan. Pinili kong ikaw ang magturo sa kanya. Walang pagdududa doon. Bukod doon, ikaw ang mas nakakaalam. Bilang dati kang kaliwang bantay. 5 taon na akong wala roon. Hindi ba naging mananayaw ka ng 5 taon? Marami kang maituturo sa prinsesa. Isang bagay pa, para iwas gulo lang, sa ating delegasyon, ikaw ay kabalyera ng Liu Daotang. Sa grupo nila Shisan, masama kang tao na taga-Chu. Bakit hindi nalang mananayaw? O kaya pulang bantay? Walang babae sa mundong ito na gugustuhin na makilala sila bilang nangaakit ng mga lalaki. Kahit na ikaw. Kung hindi ako pinwersa, hindi ko gustong maging mananayaw at nangaakit ang lalaki.
Lalo na si Chanjiao. Malaki ang galit niya sa pulang bantay. Kaya ilihim mo ang pagkatao mo. Ikaw, Ning. Maaalalahanin ka. Ilang tribo meron saan? Alam ko yan. 3 ang tribo ng An. Ang Shashi, ang Shadong, at ang Shajong. Anong tribo ang pangalawang prinsipe? Alam mo ba? Shashi na tribo? Ano naman ang mga nayo ng sinakop ng An? Sa digmaan ng Tianmen. Basahin mong muli ng 2 oras mula bukas. Pag nagkamali ka, magsulat ka ng 100 kopya. Sobrang lupit niya talaga. Ang kamahalan ay maselan. Prinsipe na pinalaki ng maselang reyna. Amo, di ba ayos lang naman sila ni Ruyi? Bakit siya umiiyak? Ang guro, minsan marahan o marahas. Kahit na pinarusahan niya, sigurong Ming, hindi ibig sabihin na maluwag siya sa kamahalan. Tayo na. Yeah. Kamahalan, uminom kayo. Mali. Ganito dapat. Uminom ang isang lalaki. Kumain ka pa. Ako'y... wala pang gana. Ayoko pa. Lumabas ka muna. 1 oras para mga bayo. Sige. Sa tingin mo ba malupit ako sa kanya? Hindi. Hinahanda mo siya sa malupit na pagtrato ng An. At saka, hindi bali na. Wala. Linawin mo. Tiwala ako sa'yo. Marami ka ng pagdurusa at dinanas na pasakit. Maiksi lang ang panahon. Kahit kaunti lang ang matutunan niya, masaya na ako ron. Hindi ako sanay. Bigla kang naging mabait sa akin. Nakaraan na lahat yon. Magkakampi na tayo ngayon. Kaya iba na. Ganun ba? Wala namang ibang tao rito ngayon. Bakit hindi ka umupot uminom? Pag-usapan natin kung bakit tayo magkakampi. Bawal ang malamig sa sugat ko. Hayaan mong tulungan kitang uminit.
Rui, Alam mo ba kung bakit ko to pinagagawa sa'yo? ewan ko. Ngunit, ang alam ko, para sa kapakanan ko ito. Balik na ako. Magpahinga ka muna. Sige. Bakit ba masunurin ka? Kasi nagustuhan na kita kaagad nung una kitang makita. Kaya sumusunod ako sa'yo. Hindi. Bilang prinsesa, sumunod ka sa guro mo. Kahit malupit siya. Isa lang ang ibig sabihin nun. Sanay kang sumunod sa mga tao. Ayaw mo manlaban sa iba. Ang ina ko at ibang mga guro sinanay ako maging ganito. Sabi nila ang babae raw ay dapat banal at mayumi. Dahil ako'y prinsesa, mas mahalaga raw ito. Kung hindi, wala akong mahahanap na mapapangasawa. Hindi mo kailangan mag-asawa. Prinsesa ka. Pwede ka namang maging malaya at mag-isa lang. Ngunit, kung hindi ako mag-aasawa, sinong mamahalin ko? Kabiruan ko. Papaano ako magkakaanak? Hindi mabuting ikasal. Huwag kang maging asawa ng kung sino na magdidikta sa buhay mo. Kahit hindi naman kasal, pwede ka pa rin namang magkaanak. Sabi ng iba sa akin na humanap ako ng prinsipe. Yun daw ang pinakamahalagang bagay sa buhay. Hindi totoo yun. Kung iba, magsinungaling man, si Xiaoyan hindi yun gagawin. Ganon din ang sinabi niya sa akin. Ganun ba? Alam mo ba, ang Emperatrice Xiao, na matagal na niyang nais na mamatay ka? Huwag mong siraan si Xiaoyan. Mabait siya sa akin. Talaga ba? Alam niya na isa kang prinsesa na punong-puno ng kahinaan. Pinagpanggap na lalaki, pinadala bilang emisaryo. Tingin mo bulag ba ang mga opisyalis ng An? Mahalatang hindi ka lalaki. Isang matanda at walang desisyong opisyal ang pinasama sa'yo. At isang arugante at walang silbing guro. Ako'y inatasan dahil ito ay mahalaga. Kapag pinatay ka na saan, saka ka lang maniniwala. Sasabihin ko ang totoo. Ang Panginoong Danyang ayaw nang makabalik ang kapatid mo. Sabik siyang makitang bangkay na ang kapatid mo. Tapos, siya ang magmamana ng trono sa pagkamatay ng kapatid mo. Ang Emperatrice naman ayaw niya ring masagip ang kapatid mo. Gusto lang niyang patagalin ito. Kapag nanganak na siya, tatawagin na niyang emperador ang kuya mo. Hindi. At mananatili siyang emperatrice. Kasama ng mga bihag at ng kapatid mo. Nais niya na makulong kayong lahat sa madilim na selda ng An. Hanggang mamatay kayo pareho sa sakit. Yan ang sasapitin ninyo. Sinungaling! Ayaw mong maniwala? Tanungin mo siya. Totoo ba, Yuancho? Hindi mo dapat sinabi yon. Gusto ko lamang siyang matauhan. Nang sa ganon, ay makapaghanda na siya. Yang Ying, makinig ka. Kapag hindi mo binago ang ganyang klaseng pag-uugali, ikamamatay mo yan. Kumain ka ng marami, magpalakas, at mag-aral ng gusto para mabuhay ka. Yuancho, totoo bang sinasabi niya? Ilan ang anak na lalaki ng hari ng An? 3. Ang panganay, si Li Shuji. Tapos, si Li Chengyi. Pangatlo, si Li Chengyuan. Humuhusay ka.
Mas nakabuting nalaman mo ang totoo. Sige, bilisan niyo gumalaw. Ingatan nyo, mahalaga yan. Kumusta ang mga pagkain? Ayos na. Natapos na. Dito po tayo. Gutom na ako, Shisan. Gaano katagal pa tayo maglalakbay? Matagal pa. Una muna, Lingzhou. Pagkatapos, Changcheng. Maraming daraan ng bayan at nayon para pumayat ka. Aba, Bakit ka nakatingin? ang ganda mo ay tunay na kaakit-akit. Tama na nga yan. Amo, gutom na ako. Kakain tayo sa panuluyan. Tayo na. May problema po? Ayos lang. Ang palikuran. Kamahalan, dito po. Nanui, anong gagawin ko? Sa tingin ko, Ang dating guro, hindi ka niya inihanda para rito? biglaan ang pag-alis namin. Di ba, may nadaanan tayong bayan kanina lang? Pwede bang tulungan mo ko? Hanapan mo ko ng magagamit ko na panapal? Sige na. Puro sila lalaki. Salamat sa'yo. Kailangan ko ng kabayo. Sige. Dito po, kamahalan. Ako na lang. Huwag kayong sumama. Opo. Kamahalan. Pagbati ka, mahalan. Kumuha ka ng tubig, panghugas. Opo, kamahalan. Kamahalan. Kamahalan, anong problema? Wala akong gana. Kumain lang kayo. Wag na. Ako na lang. Sino yan? Ako po, kamahalan. Ayos lang po kayo? Iyon, Joe. Sobrang sakit ng tiyan ko. Sandali lang. Si Chanjo tatawagin ko. Huwag na lang. Ito'y hindi sakit. Si Ruyi naghanap ng kinakailangan ko. Tulungan mo ko't ilapit mo ang pulot-pukyutang tubig dito. At pwede ba, tikman mo muna at siguruhin kung mainit ito? Mainit ito. Ha? Ngayon lang ako nakainom ng ganito. Talagang matamis yan. Eto, inumin niyo. Masyado pang mainit. Iwan mo na lang sa lamesa. Mamaya ko na lang iinumin yan. Tawagin niyo lang po ako. Kamahalan. Sige.
Gising ka na ba? Yung nainom ko. Hindi ako yon. Kung ako ang may gawa, hindi ka na magigising. Ang prinsesa? Nasurpresa ka ba? Hindi ko inakalang matapang pala siya. Pinaalis niya ako at pinatulog kayong lahat. Binigyan ka pa ng pampalambot ng kalamnan. Siguro natakot siya sa katotohanan ng sinabi ko. Nag-alangan siya. Tumakas pabalik sa kanila upang tanungin ang mga nasa palasyo. Naisahan niya ako sa ginawa niyang yon. Napahiya ako. Pakiusap. Tawagin mo sila Yuan Lu. Siguradong hindi rin siya makagalaw. Ako lang ang tanging nakagagalaw. Kung gano'n naabalahin kita. Wala lang sa akin yon. Ikaw... Gusto mo bang malaman ang aking pagkatao? Ha? Hindi ako mula saan. Ibinenta ako sa pulang bantay nung bata pa ako. Ang mga puting maya, walang pangalan. Tatawagin kasi gusto nilang itawag sa'yo. Tinawag nila akong Renshen. Nung lumaki na ako, napag-isip-isip kong kailangan ko ng apelido. Kaya pinanindigan ko na lang na Renshen. Mahirap ang buhay mo. Tapos... Ang patron ko noon, ganyan din ang sinabi. Siya ang pumanaw kong kaibigan. Sa pag-iimbestiga, pinatay siya. Si Emperatrice Zhaoji. Ang reyna ng An? Hindi ba hinatulan ka dahil pinatay mo ang Emperatrice? Mahirap ang mga naranasan ko noon sa pulang bantay. Sobrang bait niya. Naging kapatid at nanay ko. Bakit ba ako nasasaktan? Inakyat ko ang tore ng Yaoyu para iligtas siya noon. Isa kang baliw, Renshen. Wala kang alam gawin kundi ang pumatay. Tandaan mo ang isang bagay. Huwag kang mahulog sa isang lalaki kaagad. Ngunit, dapat magkaroon ka ng sarili mong anak. Basta na! Paulit-ulit niya akong sinabihan na umalis sa pulang bantay at mabuhay ng masaya. Ang sabi niya, huwag basta mahulog sa isang lalaki, pero dapat magkaroon ng sariling anak. Kaya ang pangalan mo ay Ren Rui. Nagpanggap akong patay, tapos tumakas papuntang Shangchu. Ginamot ko ang mga sugat ko sa bahay niya noon. Mga ilang taon, kumuha ang pulang bantay ng mananayaw sa amin. Hindi nila ako kilala at nahuli nila ako. Gusto kong hanapin kung sino ang pumatay sa Emperatrice. Kaya sumama ako sa kanila at ng pulang bantay. Magkakarugtong pala ang lahat.
Huwag kang mag-alala. Ituloy mo lang ang pagturo sa prinsesa. Gagawin ko ang lahat para malaman kung sino ang pumatay sa reyna. Salamat. Ah. Gagawin ko rin ang bili niya sa akin. Ano sa palagay mo, ang pangalan ng magiging anak ko ay Ren Xiaochuan? Madaling tandaan yon. Magandang pangalan ng Ren Xiaochuan. Pero para yatang kahawig ng pangalan ko yun. Ngunit buhay mo yan, di na ako kailangang tanungin ng... Basta ba sa akin ang bata? Naghirap ka rin naman doon. Kaya naisip kong gano'n ang pangalan niya. Paano naman ako magiging ama niya? Sandali lang. May ginawa ba ako? Wala pa naman. Mamaya. Hindi naman kita papwersahin, huwag ka mag-alala. Seryoso ka ba? Kumalma ka lang. Ako ang pinainom ng gamot, hindi ikaw. Kumalma? Kalmado naman ako. Ikaw ang taong napili ko. Matangkad, magaling sa pakikipaglaban. Kaya sigurado ako magiging mahusay ang bata. Kahit ano pa ang gusto niya paglaki niya. Binata ka naman at walang asawa. Kapag binigyan mo ko ng anak, wala naman masasaktan. Kung mamatay ka man sa pakikipaglaban, magpapatuloy pa rin ang lahi mo. Magaling, di ba? Paano naman naging magaling? Ngunit... At saka, dahan-dahan sana kitang aatakihin. Ngunit, itinadhana ito ng langit. Kung kaya, ngayon ay gagawin na natin. Huwag, pakinggan mo munang sasabihin ko. Ayokong magkaanak sa'yo. Gagawin ko lang yun sa mahal ko, sa taong gusto kong... Ibig bang sabihin, wala kang nararamdaman sa akin? Huwag kang magsinungaling. Ang magaling na mananayaw, alam ang karakas ng lalaki. Alam ko kung bakit sobra kang maasikaso sa akin. Dahil inaakit mo ko. Nang una nga parang baliwala ako. Binanggit mo pa ang nakaraan ko noon. Para lang kaawaan mo ako. Iniisip mo mahuhulog ako sa'yo, di ba? Ginoong Ning, bistado na kita, kaya huwag mo nang ikaila. Hindi. Matipuno ang katawan mo. Malakas. Ano ba talaga ito? Sandali lang. Tama ka, Renruyi. Tuso ako. Magsisisi ka sa magiging anak natin. Bakit naman? Maganda sa isang bata ang maging tuso. Kaya huwag kang mag-alala. Ang babaeng leon, nangangaso at nagpapalaki ng anak na mag-isa. Ang lalaking leon ay simple lang. Kailangan mo lang makipagtulungan. Kapag nabuo, tapos na tayo. Kaya lang, hindi naman ako isang leon. Meron akong sikreto. Isa akong malas na tao. Ako na lang sa buhay. Baka mapasa ang malas sa bata. Pagkakataon nga naman. Ako rin. Payag ka na ba? Meron namang gantimpala. Pag nandun na tayo saan, poprotektahan ko ang prinsesa. Maganda, hindi ba? Hindi kailangan yan, Renruyi. Pagsasamantalaan mo ako! Sumigaw ka lang. Sigaw pa. Saklolo! Si Renruyi nababaliw na! Ay! Lahat sila ay hilo. Wala nang tutulong sa'yo. Sayang lang ang pagsisigaw mo dyan. Renruyi, sandali lang. Ang katawan ko, merong lason to. May lason nga. Totoo yun! Hayaan mo akong magpaliwanag! Si Shangsong, hindi ako basta paalisin ng kabisera. Kasama ang prinsesa at ginto. Pinainom ako ng lason bago umalis. Kailangan ng panlunas kada 10 araw. Pag 7 araw na, kaya ang lason mas malakas na. Kahit suriin mo ako! Ha? Pulsuhan mo ako. Ha? Ayos lang. May panluna sa dugo ko. Kahit sa lason. Kaya ang bata, magiging ligtas. Teka, mahina ang panloob ko ngayon.
Kahit na makabuo ka pa, ang bata baka sakitin. Sige. Payag na ako. Pero pagkatapos ng 2 araw, iinumin ko muna ang panlunas sa lason. Pangako. Isang gamot. Lulunukin mo ito. Sige. Pwedeng alisin mo na ang epekto ng gamot? Nasa tubig ang panlunas. Bakit ganyan karami? Renruyi! Naginawaan na ako.